Isang magandang umaga po sa bawat isa at sa ating mga kapatid na nakasama natin sa umagang ito, sa pamilya po ng ating kapatid na Alwin, na Judith, at sa ating mga kapatid na nasa dako ng online. Medyo nagpaparamdam na po yung ating bisitang parating, yung hinihintay ng buong Pilipinas. Medyo naulan na po kasi sa labas, si Bagyong Pipito. Okay lang po ba ang bawat isa, mga kapatid? Salamat po sa ating mga kapatid na nagbahagi mula po sa ating aralin sa umagang ito. At ako po idadiretso na sa ating aralin. Sabi po rito sa Ikalawang Korinto chapter 3 verse 6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay buhay. Dito po natin makikita ang pangangaral ng ating Apostol Pablo. Pinangaral niya kasi dito yung pangangasiwa, na una niyang binanggit yung pangangasiwa doon sa lumang tipan sa pamamagitan ni Moises, sa pamamagitan ng kautusan, at sa kanila sa bagong tipan sa pangangasiwa sa Ebanghelyo na siya namang sabi niya rito, sa pamamagitan ng Espiritu na nagbibigay buhay. Bakit niya nasabi na yung pangangasiwa sa pamamagitan ng kautusan, yung mga titik o yung letter, word by word ay pumapatay, pero sa bagong tipan sa pangangasiwa ay nagbibigay buhay? Kasi nung sa bayang Israel, alam naman natin kung sino yung nangangasiwa noon, si Moises, sa pamamagitan ng kautusan. Napakahigpit dahil yung kautusan iyon ay mismong galing sa Panginoon na ibinigay kay Moises bilang pangangasiwa niya. Kapag ikaw ay lumabag word by word doon sa kautusan sa bayang Israel, matik talagang papatayin ka. Ganong kahigpit ang kautusan ng Panginoon. Kaya balikan natin yung sa panahon ni Moises, nung panahon ay sinulat niya o natapos niya na yung aklat ng kautusan na kanyang sinulat, utos ng Panginoon. Sabi niya rito, ito yung panahon na siya ay halos malapit ng humiwalay sa kanyang bayan dahil sa panahon na papasok na sila doon sa lupang pangako, at may katandaan na rin si Moises nito. Sabi dito sa Deuteronomio 31, pisahan ko po sa 24, at nangyari nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat hanggang sa natapos. Yan, dito makikita natin na talagang yung bawat kautusan ng Panginoon, word by word na sinulat ni Moises, pinapakita rito na natapos niya na. Sa pagpapatuloy po, na nag-utos si Moises sa mga Levita na may dala ng kaba ng tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaba ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos. Yung kaba ng tipan, yung box na inutos din ng Panginoon, pinagawa sa kanila. At yung sinulat niyang aklat ng kautusan, doon daw ilagay. Bakit po? Sapagkat talastas ko ang inyong paghihimagsik at ang inyong matigas na ulo. Narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo. Sa araw na ito, kayo'y naging mapaghimagsik laban sa Panginoon. At gaano pa kaya pagkamatay ko? Matindi yung mga binigkas ni Moises, no? At yung mga kautusan na sinulat niya doon sa aklat, word by word, sabi nga kanina, pag ito'y sinuway, matik, papatayin ka. Kaya ayon doon sa ating aralin, ang titik ay pumapatay. Balikan natin mga pangyayari kung saan nasampulan yung mga ganitong bagay na kautusan sa aklat ng Bilang. Kuha tayo ng mga ilang pangyayari ng paglabag. Ang unang mahigpit na utos dyan yung araw ng Sabat. Anim na araw magtatrabaho ka, pagdating ng ikapitong araw, bawal kang trabaho. Pag ito'y sinuway mo, sabi sa Bilang, chapter 15, pisahan ko sa 31. Pasensya na mga kapatid, parang hinihingal ako. Siguro sa kaba. Sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon at kanyang sinira ang kanyang utos, ang taong yaon ay lubos na iihiwalay. Ang kanyang kasamaan ay itataglay niya.
At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan, at kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Ganong kalupit. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento, at inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento, at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. Nakasulat po yan. Pag nilabag nila ang araw ng Sabat noon, tiyak, patay. Yun po yung mga word by word na pag nilabag nila yung kautusan sa pangangasiwa ni Moises. Marami po sa Deuteronomio 22:21. Inyo na lang po basahin kasi yung oras ay naisip. Kapag ang isang dalaga ay mag-aasawa, kapag yung dalagang iyon nasumpungan na siya ay hindi ng birhen, matik yan, ilalabas ng bayan at babatuhin. Sa 22:21 po yan. Siguro basahin na rin natin. Sabi sa Deuteronomio, ay kanilang ang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kanyang ama, at babatuhin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan, sapagkat siya ay mamamatay. Siya ay mamamatay sapagkat nagkasala siya ng kaululan sa Israel na nagpapatutot sa bahay ng kanyang ama. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Utos po yan. Sa Exodo 21:29, pag yung baka mo, ultimo baka ay manunuwag, basahin nyo na lang po. Pag siya'y nanuwag ulit, papatayin yung baka. At mababasa nyo doon, pati yung may-ari. Nakasulat din po. Ayan yung mga kautusan na sa panahong ito siguro sinusulat pa lang ni Moises. At pinakamatindi sa Deuteronomio 21:18 hanggang 24, kapag ang anak mo ay suwail, matigas ang ulo, hindi maayos ang pamumuhay, hindi disiplina ng magulang, dadali ng matatanda, babatuhin. Kaya sa pangangasiwa ng kautusan sa pamamagitan ni Moises na sinasabi sa ating aralin, ang titik o ang letra ay pumapatay. Dahil kasi pag ikaw ay sumuway doon sa kautusan ng Panginoon na ibinigay sa kanila sa pangangasiwa ni Moises, patay ka. Papatayin ka. Kaya siya pumapatay. Pero sa pangangasiwa ng mga apostol, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang ating Panginoong Jesus nangangaral siya kala nung mga saserdote, pariseo, eskriba, namumusong siya. Ultimo ang ating Panginoong Jesus, pinagbabalakan nilang patayin dahil doon sa kautusan. Pero ang hindi nila alam, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, hinihingal talaga ako. Sa 17 po ng Matthew chapter 5, sabi niya rito, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Meron palang bagay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang tungkulin, na yung kautusan na yon ay kailangang ganapin. Kailangang maganap na hindi naganap sa panahon ng pangangasiwa ni Moises, dahil sa kahinaan ng laman. Kaya nga sa pangangaral ng ukol sa lumang tipan, andyan yung kamatayan. Sa bagong tipan sa pangangasiwa ng mga apostol, ay nagbibigay buhay siya. Bakit? Ang ipinangangaral ng mga apostol ng kanilang panahon na pangangasiwa nila ay buhay. Kasi yung salita ng Panginoon, sabi rito sa 1, chapter 6, verse 63, sabi rito, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa bagong tipan, ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu
at pawang buhay. Kaya sa bagong tipan, sa pangangasiwa ng mga apostol sa pamamagitan ng ebanghelyo, ito ay nagbibigay buhay sa tao na tumatalima doon sa ministeryong ibinigay sa mga apostol. Yung Espiritong nagbibigay buhay ayon sa ating aralin. Bakit po kaya? Kasi yung lumang tipan, hindi siya masama. Binigay yung para sa pagdidisiplina sa kanyang bayan. Ngunit ang kautosang ito ay hindi nagawa dahil sa kahinaan ng laman. Kaya nga sa nabasa ng ating kapatid kanina sa Roma, tutuloy ko lang po. Sa 8, umpisahan ko sa 3, sapagkat hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman, ang kasalanan, sa 4, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi na upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, sabi niya, na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Meron pa lang, pansinin niyo yung kahilingan ng kautusan. Fulfillment doon sa batas na sa pangangasiwa ni Moises, na hindi pala ito naganap dahil sa kahinaang laman, pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, maaari na siyang maganap, maaari na siyang magawa ng tao, pero hindi na doon, ayon doon sa sulat, sa tapyas na bato, ayon din sa ating aralin sa bandang taas, kundi sa tapyas ng pusong laman, sa pangangasiwa ng mga apostol. Kaya nga pag inumpisahan natin itong chapter 8 na to, dito natin makikita. Ngayon wala nang anumang hatol sa na kay Kristo Jesus. May kadugsong po siya sa English. Yung mga hindi nagsisilakad ng ayon sa laman. Sa verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus, meron pa talagang kautusan. Doon na nga lang ayon sa Espiritu sa pamamagitan natin Panginoong Jesucristo, na Kristo ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kaya nga hindi na doon sa tapyas na bato at sa mga kautusan na sulat kamay, word by word, kay Moises, kundi ayon sa Espiritu at yung Espiritong yan. Sabi sa Hebreo, na lagi naman nating nababasa at alam kong alam na ng bawat isa, yung kautusan na hindi na isinulat doon sa bato, saan po isinulat? Sabi sa Hebreo chapter 10, umpisahan ko po sa 15, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Napakapalad po, no, mga kapatid. May katwiran naman tayo kasi noong panahon ng kautusan ni Moises, ang saklaw na nun ng buong Israel. Ang mga hintil, gawin nyo kung anong gusto nyo. Ganon kamahal ng Diyos ang bayang Israel kasi sila lang yung binigyan ng palatuntunan ng mga batas na kailangan nilang gawin upang sila yung mapabuti. Ibinigay ang kautusan, hindi naman sila para mapasama eh. Hindi naman sila para mamatay. Kumbaga pagdidisiplina ng Diyos sa kanila, kung susunod ba sila o hindi. Kaya inilagay yung mga kautusan na yon dahil alam naman ng Panginoon kung sila susunod o hindi. Alam niya ang laman ng bawat puso ng tao. Kaya lang dito, mismo ang Diyos ay patotoo sa kanyang bayan na ang kanyang bayan ay matigas ang ulo. Matigas ang kalooban, hindi sila sinunod. Kaya nga sa panahon nila noon, ang sabi ng Panginoon, kung kayo susunod sa akin, lahat ng mga bansa na magiging sagabal sa inyo, papaalisin ko. Papalayasin ng Diyos. Pero hindi sila sumunod. Kaya ang mga bayan na siyang kalaban nila ngayon, hanggang ngayon ay nandyan. Kasi nga hindi sila sumunod. Hanggang ngayon ang bayang Israel ay nakadepende doon sa aklat ng kautusan. Hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Kristo hanggang ngayon. Dahil doon lang sila sa batas ni Moises na ibinigay ng Panginoon, doon sila nag-steady. Doon sila nagpatuloy. Kaya napakapalad nating mga hindi saklaw ng kautusan nun.
Napakapalad natin dahil tayo saklaw ng ministeryo ng mga apostol sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon nating naririnig sa umagang ito sa ating buhay. Napakapalad natin. Bakit? Anong unang utos ang pinaalala ng Diyos? Diba nababasa naman natin to? At narinig na rin naman natin sa aklat ng Matthew, chapter 22. Yung mga karamihan ng utos ni Moises noon sorry. Ay halos, sabi nga ng isang ating aralin, magaan ang kautusan ng Panginoon. Hindi na katulad ng kautusan ng panahon ni Moises. Bakit? Sabi po sa Matthew chapter 22, kung ito lang ang ating makikita, napakagaan. Sabi po rito, sa verse 37 ng Matthew chapter 22. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. Sa ating panahon, pag ito ang nasa puso natin, na ang Diyos ay lubos na ibigin mo ng buong puso mo, buong isip mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. Ang kalooban ng Diyos magagawa mo Hindi katulad ng panahon ni Moises na para bang napakabigat sa kanilang sundin. Bakit? Dahil sa utos ng Panginoon ngayon sa ating mga naririnig sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kapag ikaw ay hindi nakakagawa, hindi nakakaganap, merong espiritu na uusig sa puso mo. Sasawayin ka niya. Ba't ka niya sasawayin? Dahil ayaw ng Diyos na mamatay ka, ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Hindi ka mapapahamak kapag ang unang at dakilang utos na ito ay gagawin natin. Alin yon? Yung ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at ng iyong buong lakas. Sabi pa rito sa kadugsong, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ng mga propeta. Pinadali, pinahirap. Pinadaling bigkasin. Kasi sa karamihang utos, ito na yung dalawang pinaka-importante. Kaya ang utos ng Panginoon ay magaan. Utos ng Panginoon ay hindi mahirap. Kaya kapag tayo nagkakamali, tulad ng sinasabi natin kanina, sa aklat ng Roma, doon din sa dulo ng ating binabasa kanina. Kaya ayaw ng Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu, bigyan tayo ng buhay. Sabi rito sa 26 ng Romans chapter 8, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Yun pala mga kapatid. Siguro naman sa atin, sa ating munting kapisanan na lang, hindi na tayo iba doon sa kautusan ng Panginoon. Sa karamihan ng aral na ating narinig sa munting kapisanan, nandiyan na yung pagsunod ng bawat isa sa atin. Kaya minsan, pag tayo hindi nakakasunod, andyan din ang Espiritu na sumasaway. Tulad lang ng nakaraang First Friday natin. Marami siyang nakita, andyan agad ang pagsaway. Dahil ayaw niyang tayo mamatay, ayaw niyang tayong mapahamak, kaya siya tumutulong sa ating mga kainahan, ayon dito sa ating binasa. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin sa mga hibik na hindi maisaysay ng pananalita. Kaya yung mga ebanghelyo ng Panginoon, diyan talaga tayo matututo ng mga bagay na ukol sa Panginoon, ukol sa Espiritu, at ang nakakasiyasat ng buong puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ayan po yung pinakamabuting bagay na nakamit ng mananampalataya. Kaya ayon sa ating aralin, hindi na doon sa kautusan ni Moises na pumuputa, hindi po sa kautusan ni Moises, kautusan ng Diyos na pinapangasiwaan ni Moises, kundi doon na tayo sa pinangangasiwaan ng apostol noon. Walang iba kundi ang ebanghelyo ng Panginoon na sa atin ay nagligtas, sa atin ay umibig sa ating panahon ngayon. Kaya nga, tulad ng ating aralin, ang kautusan ng Panginoon, sabi sa unang 1, chapter 5, chapter 3,
Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Natuparin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Bakit? Ang kanyang bayan ay hindi nakasunod doon sa kautusan. Dahil nagkulang nga sila ng pag-ibig sa Panginoon. Yun yung utos na, yun yung mga bagay na hindi nila nagawa. Kaya simulat sa pool ng ininango ng Panginoon ang kanyang bayan, ay talaga naman. Kasi sariwa pa sa amin yung panahon na to, yung simula sa Genesis hanggang sa Deuteronomio. Dahil yan po yung pinaka-aralin ng mga kabataan na subaybayan namin yung kada libro, kada verse. Kaya sariwa pa sa isip namin kung ano yung mga mabibigat na nagawa ng kanyang bayan. Kaya nga ayon doon sa ating aralin, sa darating ng Miyerkules, sambayan natin kapatid Dodomi. Ang kautusan ng Panginoon, hindi ka makakapangatwiran sa panahon nila eh. Sabi doon na wala sa langit para hindi mo maabot, wala sa dagat, wala sa malayo. Talagang napakadali. Sabi doon na naandun lamang sa iyong puso, sa iyong bibig. Yung kautusan ng Panginoon, hindi siya mahirap. Kaya ayon dito sa ating aralin, sa mga bagay na tutunan natin sa ating pakikinig ng mga ebanghelyo ng Panginoon, sa naririnig natin sa ating mga haligi, talagang kailangan nating sundin lamang yung kautusan ng Panginoon. Ayon sa pangangasiwa ng Espiritu. Sa pangangaral ng mga haligi, Espiritu ang gumagabay dyan sa mga ating kapatid. Kaya, yun sa mga napapagtibay ng munting kapisanan, ito po yung kinakailangan natin sundin. Kaya nga, medyo bibigasin ko lang mga kapatid. Tulad ng First Friday, alam naman natin na bilin na kapag tayo ay aatin, kinakailangan tayo nakaayos, nakapalda. Bakit yung mismong maliit na utos na yan, may mga ilan na hindi nakasunod? Siguro nakaremote lang mga kapatid. Narinig ko yung bago pa lang kami, lagi ang pinapaalala ng mga haligi. Pero doon sa araw ng First Friday, siguro may mga 5 kababaihan na hindi nakapalda. Sinasabi ko po to hindi upang manita, kundi sa pagpapaalala dahil yung bagay na yon ay bilang pagsunod din natin doon sa halituntunin sa pagharap natin sa Santong Espiritu, maging yung ating pag-aayon. Kaya nga sa mga kautusan ng Panginoon, nakakalungkot pag sinisita tayo ng Espiritu. Bakit tayo sinisita? Dahil tayo iniibig ng Diyos. Kung di tayo iniibig ng Diyos, hinayaan na tayo maglobo-lobo kung anong gawin natin. Kaya napakahalaga sa pangangasiwa ng Espiritu, doon yung pagtalima natin upang tayo hindi abutan ng kamatayan o hindi tayo hatulan ng kamatayan. Hindi po yung natural naman tayo mamamatay, mawawala yung buhay natin. Pero yung kamatayan, papunta doon sa nagniningas na apoy, yun ang ayaw ng Espiritu na mangyari sa atin. Kundi sa pamamagitan ng mga ebanghelyo na ating naririnig, tumalima tayo doon sa pangangasiwa ng mga apostol. Kaya nga, ang utos, siguro utos sa atin yan, paglipat natin sa Batangas. Meron bang aangal? Sa katotohanan lang, talagang malayo. Talagang yung kailangan mong gumastos ng pera, pamasahe, mabigat o hindi? Sabi sa ating aralin, ang kautusan ng Panginoon ay magaang. Kung wala tayong pamasahe, bibigyan ka naman ng Diyos. Pag nakita ng puso ng Diyos na ikaw ay susunod, walang mahirap. Kung ito'y utos ng Panginoon, talagang kailangan natin gawin. Kung gumigising tayo ng alas 4 ngayon, dagdagan yung mga 1 oras. Gising kayo ng alas 3. Kasi sa bahay gising namin, malapit lang kami, alas 4 gising namin eh. Dito lang po yun. Dumarating kami dito, lagpas na ng alas 6, mga 6:30 eh. Ganon kami kabagal kumilos sa bahay. Pero nga, sabi ng Apostol Pablo, lahat ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Hindi natin gagawin yun dahil sa atin. Gagawin natin yun para sa ating Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon sa umaga ito, at aking babalik sa ating MC. Magandang umaga po at salamat sa ating magiting na MC.
Salamat doon sa lahat ng naghandog ng awitin, sa lahat ng nagbahagi sa umagang ito. At magandang umaga din sa akin pong mother-in-law, kay Mama Esther, si Kapatid Naberto, kay Emily, kay Maylin. Hindi pa isa, hindi ko makakalimutan kay pangalan isa. Magandang umaga sa inyo at kasayahan sa amin na makasama namin kayo sa ganitong mga gawain. Na kung kami nung unang panahon ay wala rin kaalaman sa mga bagay na ganito, subalit kinaawaan ng Diyos na makilala namin siya at magpaglingkuran namin siya, nasambay namin siya sa Espiritu at katotohanan. Ay mga bagay na ganyan. Kaya nga itong gawain na ito ay isang gawain na patungkol sa ating Panginoon na kinaluluguran niya. Kinaluluguran niya. Salamat din doon sa lahat ng mga naka-online ngayon. Magandang umaga sa inyo. Pagpuri po sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At patuloy po ang ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos sa umagang ito para sa ika-aaliw at ikapapayapa ng bawat kaluluwa ng bawat isa. Akin na lang pong dadagdagan yung pong binahagi ng ating kapatid na Michael sapagkat naisa-isa niya na po yung patungkol sa ating kautusan at sa kautusan ng ating Panginoon Kristo. Ulitin ko lang po, yung notch ko lang pong basahin ulit. Dito po sa 2 Korinto, sa chapter 3, verse 5, verse 6, ganito po ang pagkakasabi dito, na sa amin naman ay nagpapaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. At yung pangalawang aralin po natin, 5.3 ng unang 1, ganito naman po ang pagkakasabi doon. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ayan, marami yung nagtanong nito kanina, tungkol sa utos ng ating Panginoon, kung mabigat nga ba. Ngayon, sabi dito sa unang aralin, dito sa Korinto, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isiping anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Ganito mo makita kung gaano kababa yung kalooban ng mga apostol, no? Ikumpara mo yung mga manggagawa ngayon. Halos hindi nila mapuri ang Diyos. Ang napupuri nila yung kanilang sarili. Ang naiiangat yung kanyang sarili. No? Lalo na yung mga marurunong. Nakakala mo talagang walang pinanggalingan yung karunungan nila. Pero ang mga apostol, makikita natin yung kawabahan nila. Sabi nila, yung daw kanilang bagay na tinataglay na kasapatan ay hindi galing sa kanila. Hindi sila. Kasi kung titingnan natin, ang mga apostol, wala silang sapat na pag-aaral. Walang pinag-aralan. Base sa banal na kasulatan. Subalit, nakapagsalita sila ng mga bagay na hiwaga na tungkol sa ating Panginoong Kristo, na tungkol sa ating Diyos. At ang mga bagay na ito, yung mga bagay na kinamamanga ng mga tao nakakarinig sa kanila. Na sinasabi nila, ay mga taong ito saan naggaling karunungan ng mga taong ito? Hindi naman nag-aral. Kaya nga sinasabi nila, yung mga bagay na taglay nila, hindi sa kanila galing, kundi may pinanggalingan. Ang sinasabi nila, ito ay galing sa Diyos. May pinanggalingan. Ganoon naman talaga ang dapat makita sa atin Ano man yung taglay natin na karunungan, kaalaman, ano man yung kagalingan natin sa isang bagay, hindi dapat ipagmamapuri ito. Dapat purihin mo ang Diyos na siya nagbigay sa iyo ng mga bagay na yan para malugod ang Panginoon sa atin. Ngayon, pang sinasabi dito, ano ba yung mga bagay na inaano rito, yung kinalakay kanina ni kapatid na Michael kanina, ay yung patungkol po doon sa sinasabi niya sa titik na walang ibang tumutukoy sa lumang tipan. Ngayon po, dalawang tipan po yan. May unang tipan at mayroong ikalawang tipan. Yung unang tipan, ang sabi dito sa sa Hebreo, sabi dito sa chapter 8 ng Hebreo, dito basahin natin ang 8 verse 6 ng Hebreo. Datapot ngayon, kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay, siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na nilagda sa lalong mabubuting pangako. Walang ibang tinutukoy po rito. Kinamtan niya ang ministeryong lalong magaling, tumutukoy po sa ating Panginoong Kristo. Ang tinutukoy po dito. Doon sa verse 7, sabi dito, sapagkat kung ang unang tipang yaon
ay naging walang kakulangan. Ang tinutukoy dito, yung unang tipan, ito po yung kautusan na ibinigay ni Moses sa mga Israel. Sabi dito, kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, hindi na sana inihahanap ng pangangailangan ang ikalawa. Kung hindi raw, kung yung unang tipan na ibinigay ni Moses, sapat na raw. Dapat hindi na magkakaroon pa ng ikalawang tipan kasi sapat na yun eh. Pero nakakita ng kakulangan ng ating Diyos. Kaya kailangan gumawa siya ng bagong pakipagtipan muli. Yan. Sabi niya sa 8, sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang araw, sinasabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng isang bagong pakipagtipan sa sambayan ng Israel. Ito, binasa na po kanina ng ating Kapitang Michael ito. Kaya nga, ano yung kakulangan na makita natin doon? Sabi dito sa chapter 7, verse 19 ng Hebreo, sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal. So yan, ibig sabihin, doon sa kautusan ni Moses, hindi pwedeng maging sakdal ang tao. Isa yan sa kakulangan. Pangalawa, hindi aariing ganap ang tao. Sinasabi doon sa chapter 8, chapter 30 ng Acts. Ganito. Sabi dito, sa 13, at sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So yun yung nakitang kakulangan. Hindi pwedeng ariing sakdal ang tao, hindi pwedeng ariing ganap ang tao kapag sa kautusan lang. So kinakailangan ng pagbabago. Kailangan dumating yung pangalawang tipan para maabot ng tao yung pagiging kasakdalan at pagiging matuwid. Kaya nga ang tao ngayon, kaya ba, pag binasa niyo yung kasulatan na sinasabi ni, paborito po ito eh, 15 ng ikalawang Timoteo. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ito na, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Ayan, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ano yung magpapasakdal sa tao? Yung kautusan ng ating Panginoon. Hindi po yung lumang tipan ha. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, 6:2 ng Galatia, meron po siyang kautusan na binibigay. Sabi dito, at sundin yung gayon. Sabi ganoon dito. Sa Galatia 6:2, at tuparin yung gayon. Sabi rito, magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ayan. So, merong kautusan na pinagagawa sa atin na dala ng ating Panginoong si Kristo. Di ba? Ito na yung sinusundan natin ngayon. Kaya nga tayo, yung kautusan, hindi na sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kasi pag sa laman, pag nakagawa ka ng kasalanan, automatic papatayin ka. Binahagi ka niya ni kapatid na Michael. Halimbawa, nahuli ka, nagnanakaw ka, o ano ginagawa mo? Lumapastayan ka sa pangalan ng Panginoon Diyos. Papatayin ka ng unang panahon na yun. Hindi pa pwedeng ganun. Pag lumalabang ka sa magulang mo, papatayin ka ng unang panahon. Dadaling ka sa plaza, babatuin ka ng matatanda. Ganun ang unang panahon. Pero sa Espiritu, pag nagawa ka ng kasalanan, buhay ka pa rin. Namumuhay ka, kaya lang, may mamamatay sa'yo. Yung sinasabi doon sa 1 Timothy chapters 5-6. Di ba? Ano sabi doon? Sabi dito, tatapat ang magpapakalayaw sa mga kalayawan at bagamat buhay ay patay. Halimbawa, kalagayan natin ngayon, mahilig ka sa mga bisyo. Mahilig kang gumawa ng mga bagay na kalayawan. Kung ano-anong kalayawan yan. Sa paningin ng Panginoon, patay ka. Sa tingin ng tao, buhay ka pa. Pero sa Panginoon ng Panginoon, patay ka na ayon sa Espiritu. Ganun yung pagkakaiba nila. Hindi ka papatayin. Sapagkat ang Diyos ay nagtakda ng isang araw na ang lahat ng tao, basahin ko na po, sa chapter 13, ito, narito rin. Sabi dito, ito yung dito sa 17:21, ito kasi yun na bakit pinababayaan ng Diyos yung mga magnanakaw, yung pumapatay ng tao,
yung mga ngalunya, yung mga gawa ng mga kasalanan. Bakit pinababayaan ng Diyos yan? Kasi may panahon ang kautusan sa Espiritu. Ang namamatay, hindi laman, kundi Espiritu. Ang kaibahan ng unang panahon, kapag gumagawa ka ng ganyan, papatayin ka na agad. Di ba? Kaya pag-ibig buhay ka pa ngayon, malay mo, bago ka. Ay di, swerte mo. Kung ba magbago ka, swerte. Kaya nga, ginawa ang kautusan, hindi dahil sa mga matuwid. Tandaan natin yan. Ang kautusan inilagay dahil doon sa mga makasalanan. Nilagay yan. Sabi dito sa 1731 ng gawa, sapagkat siya nagtakda ng isang araw sa kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking tinalagay niya, at ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Siya ang huhukom doon sa mga patay at sa mga buhay pag dumating siya. Kaya nga, pinababayaan lang Di ba, dinadaig nila hubyan, pati ng ilang mga matuwid na tao. Bakit ang masama dumadami pa? Humahaba ang buhay. Yung ang dahilan nun Sa kautusan natin, hindi Hindi pinapatay dahil 8:11 ng kawikaan ay ng ano? Ecclesiastes. Napakabuti nga ng Diyos kung magbago ka. Diba? Ay, kaya nga sabi ng Panginoon sa unang 4 ng unang Timoteo sa 4 ba yun? Na di niya ibig ang mga tao ipapahama, kundi magkaroon ng buhay. Siyang may ibig na lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at maligtas. Yun ang gusto ng Diyos. Diba? Yun ang gusto ng Diyos. Na ang tao, huwag mapahamak. Kasi, pwedeng magbago ang tao. Halimbawa, may isang tao ganito. Ito ang halimbawa niyan. Yung tao, mabisyo. Mamamatay tao, lahat na lang ng bisyo nasa kanya. Napakasama. Pero hindi pa siya nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi pa siya nakakilala sa ating Panginoon. At dumating yung panahon na siya ay nanumbalik, nakakilala sa Panginoon. Halimbawa, makasalanan siya, nakakilala siya. Alam niyo ang kagandahang loob nun? Pag lumapit sa Panginoon, lahat ng mga kasalanan ginawa mo, absuelto ka. Wala ka ng kasalanan. Ganon yung kabuti ang Diyos. Kaya nga, hindi niya aalahanin kung ano mo yung nagawa natin noong nakaraan. Kaya lang, kapag nakapasok ka na sa Diyos, nakakilala ka na, at dito ngayon, nasa loob ka na ng kautusan ng Panginoon, nasa kulungan ka na niya, gumawa ka ng mga bagay na ikamamatay ng kasalanan, todas ka na, wala ka ng kapatawaran. Kaya maswerte pa rin yung mga kasalanan ng tao. Kasi doon sa minsan naliwanagan na, tapos gumawa uli ng kasalanan, malas niya. Dahil wala nang uling hain na ibibigay sa kanya. Pero yung mga makasalanan na hindi pa nakakilala sa Panginoon, medyo malaki ang tsansa nila na sila po yung magmana ng buhay na walang hanggan. Ganun po ang ganda ang loob nun. Kaya nga sa pag-aaral natin mga kapatid, napakaganda nung natin na sabi ko nga kanina, na ang katangian ng mga apostol, ibang-iba doon sa katangian ng mga manggagawa ngayon. Paano niyo po masusukat? Itong halimbawa, itong kapisanan nito, magbibigay ko ng halimbawa, alang-alang doon sa panauwi natin. Ang kapisanan ito napakaliit, kung titingnan natin ang kapisanan. Pero ang kaibahan nito, kapag mananatili kayo, makikita nyo kung ano ang hiwaga ng muting kapisanan ito na wala doon sa malaking kapisanan. Sapagat ang kapisanan ito, hindi ito itinayo ng tao. Hindi ito itinayo ng tao. Ang nagtayo mismo nito ay ang ating Panginoon. Kaya nga yung mga tumatayong nagsasalita dito, inilagay ng Panginoon ito. Yung marito, walang sapat na pag-aaral din na tapos ng college degree. Hindi dumaan ng mga biblical school para makapag-aaral ng mga tungkol sa Biblia. Theologians, walang ganun. Kundi hinirang ng Diyos. Kami upang ipahayag yung kanyang kaluwalhatian. Ano yun? Makikita natin. Wala kami tinatanggap na ganun. Wala kami tinatanggap na ganun. Wala kaming allowance. Wala tayong pinaiikot na sobre dito. Wala tayong ikapo na ipinangangaral dito. Di ba? Kasi yun yung katuwiran ng Diyos. Yun yung katuwiran ng Diyos. Kung ano yung salita ng Panginoon, sabi siya 12:32 ng Deuteronomy, anumang bagay na iniutos ko sa iyo, huwag mong babawasan at huwag mong dadagdagan. Ganun ang salita ng Diyos Kapag ang salita ng Diyos, dinagdagan mo at binawasan mo, hindi na malulugod ang Diyos sa iyo. Bagay sa kapisanan ito, kung
susuwayin natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Ginawa natin. Halimbawa yung pakinabang na yan, maglagay tayo ng ano rito, ng isang box. Subukan natin yan. Iiwan tayo ng banal na Espiritu sigurado. Hindi ganun. Yun yung kaibahan ng makita nyo sa kapisanang ito, na bagamat maliit, pero kayo hiwagat ng makita rito, na yung sinasabi ng Panginoon, akong si Jesus, 16:22 ng Apokalipsis, ay nagsugod ng aking anghel sa mga iglesia upang magpatotoo. Sabing ganoon. At sinasabi ng Panginoong Jesus niyan, narito sa maliit na kapisanang iyan. Wala doon sa maliit na kapisanan. Wala doon yan. Narito sa kapisanang ito. At ang humirang sa inyong mga lingkod na tumatay dito, hindi ang tao, gaya ng binanggit ko kanina. Hindi tao, kundi ang mismo ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya wala kayong magawa eh. Kung ano yung salita ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, sa 4:9 ng Pilipos, ang mga bagay na inyong, sabi doon, minudo ko. Ito yung panghawakan lang natin mga kapatid. Naalala ko yung sinabi ni Canoli ito eh. Sabi dito, ito yung dapat na makita ng mga nagtuturo ngayon, mga naghahayag ng salita ng Panginoon. Ang mga bagay, sabi ni Apostol Pablo, na inyong natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Ginarantihan ni Apostol Pablo yan. Yung mga bagay doon na ginawa nila, nakita sa kanila, tinanggap sa kanila, natutunan sa kanila, gawin daw ng mga nagtuturo. Gawin. At yung Diyos ng kapayapaan ay kakasi. Ganun eh, kaya ang kapisanan, mayroong kasi ng Espiritu rito. Mayroong kasi. Ano ang trabaho ng Espiritu? Patnubayan sa buong katotohanan ang munting kapisanan. Ituro yung mga bagay na magsisilatin, papahayag. Ayun yung trabaho nila eh. Ingatan ang kapisanan. Ganun yung trabaho niyan. Kaya kami dito, hindi kami nakakapag-desisyon ng aming sarili lang. Mag-uusap kami mga elders dito. Gagawa kami ng ganito. Hindi pwede yun. Kailangan ikonsulta sa Panginoon. Kung itong pag-uusap na ito, kung itong bagay na gagawin ito, ay mabuti ba at tama. Yun yung kaibahan. Ano ba? Ituloy natin yung pag-aaral natin. Kagaya na nabanggit ko kanina, no, na ang kaibahan ng kautusan at ng kautusan ng ating Panginoong si Kristo, yung una kasi, ito yung pagkakaiba. Bagamat, sabi doon, pansinin natin ito dito sa chapter 30, verse 14 ng Deuteronomy, kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso upang magawa. Ito yung sinalita patungkol doon sa lumang kautusan. Ang salita, sabi dito, totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso. Yun ang pagkakasabi doon. Tungayan natin yung sinabi dito na sa isa pa, sa future na darating. Sa 36:26 ng Ezekiel, sabi dito, ito yung bagong pakipagtipan kasi ito bagong pakipagtipan ng Panginoon to eh. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang iloob ninyo ng bagong diwa. Aking aalisin ang batong puso at iyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Yan, sinasabi ko. Sinabi dito, ibibigay o sa madaling salita, ilalagay ng Panginoon sa ating puso yung salita. Ay nung unang malapit lang eh. Kasi sa bato lang nakasulat yun eh. Ang ginawa ng Diyos, dahil nga hindi maganap yung mga bagay na gayon, ang ginawa ng Diyos, gumawa ng panibagong pakipagtipan. At yung tipan niya ngayon, ilalagay na sa puso natin at sa isip natin yung salita niya. Para magawa natin. Di ba? Para hindi natin makalimutan. Nasa isip na natin yan eh. Nasa puso na natin yung salita. Para hindi tayo magkasala. Yun yung ginawa niyang bagong tipan. At kailangan yung pusong bato, palitan ng pusong laman. Kasi pag ang puso matigas, kahit anong pasok ng salita, tatalbog lang yan. Hindi pakikinggan. Lusot dito, pasok dito, lusot dito yan. Pag matigas ang puso. Pero pag ang puso naging malambot na, pinalitan na ng Panginoon, pag pumasok yan, diretso sa puso yan. Kaya nga sinasabi, kapag yung salita nasa puso na, nananahan na sa atin ang ating Panginoong Kristo. Manahan na sagana sa inyo
ang salita ni Kristo. Kapag nasa atin na, doon sinasabi niya na, nananahan na sa atin si Kristo. Ang naghahari ngayon sa atin si Kristo. Kasi yung salita niya, yung nasa puso eh. Pero pag salita mo pa, nasa sarili mo pa, hindi pa si Kristo nananahan. Ako pa rin nananahan. Hindi pa rin, matigas pa rin, ikaw pa rin. Kaya aalisin ng Panginoon yung puso mong matigas, papalitan ng malambot yan, para yung salita niya pumasok. Kapag pumasok niyan, magagawa mo yung salita ng Diyos. Ganun yung ibig sabihin niya. No. Sa isa pa, yung sinasabi sa isang aralin natin, yun daw pag-ibig sa Diyos, ito pa rin yung kanyang utos. Ang tama yung sinabi kanina narinig ko, kapatid ng Domi, kahit sinong taong tanungin mo kung iniibig niya ang Diyos, sasabihin niya, oo naman, iniibig ko ang Diyos. Wala mong sasabing, hindi ko iniibig ang Diyos. Maliban na lang siguro yung mga atheists, yung mga hindi sumasampalataya ng Diyos. Pero yung mga nanampalataya may Diyos, sasabihin nila, oo, iniibig ko ang Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos, hindi yung sinasabi, oo, mahal ko ang Panginoon. Ang pag-ibig sa Diyos, sabi nga, ito pa rin yung kanyang mga utos. Basahin natin isa ha. Dito sa unang 1, sa chapter 2, meron tayong mababasa ng ganitong salita. Hindi po akong sasalita nito, binabasa ko lang ha. Pakinggan natin ha. Okay, ito. Sa 4. 1.4 ng unang 1. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay nagisakdal ang pag-ibig ng Diyos dahil dito'y nalalaman natin, tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing siya nananahan sa kanya ay nararapat din naman lumakad ng gaya ng inilakad niya. Kaya ito nga, yung pagkilala sa Diyos. Alin yung pagkilala? Yung pagtupad ng kanyang mga utos. At ano pa? Yung pag-ibig sa kanyang utos. Doon yung nakakilala sa ating Panginoon. Di ba? Pag tinanong mo yung mga tao, sabi ko kanina, wala namang magsasabing nagagalit sa Diyos. Laging, mahal, iniibig ko ang Panginoon eh. Salita lang, salitang yun. Ang gusto ng Diyos, yung sagawa, yung pagtupad. Ganun yung gusto ng ating Panginoon. Sa pag-aaral natin mga kapatid, malawak ng pag-aaral natin. Kasi nga, yung pagtupad sa utos, bagamat sinasabi nito na hindi mabibigat, pero kung tutuusin natin, mayroong mabigat na salita ang Diyos. Kung sa ayaw. Mayroong mabigat na bagay na tayong pinapasan. Kung mayroon pa tayo nito. Di ba? Ano yung mabigat na pasan na yan? Kasi ang salita ng Diyos, sabi rito, ito pa rin yung kanyang utos at kanyang mga utos ay hindi mabibigat, magaan. Pero mayroong mabigat sa atin kung minsan. Ano yung mabigat na yun? Dito sa 38.4 ng awit, mayroong ganito. Katotohanan ito mga kapatid. ng awit, sapagkat ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo, gaya ng isang pasang mabigat, ay napakabigat sa akin. Yung kasamaan, mabigat na pasan mo yan. Kapag tayo pa ay gumagawa pa ng mga bagay na kasamaan, isang napakabigat na pasan yan, na pinapasan. Na dapat ang pasanin mo, yung kautusan ni Kristo, yung pag-ibig na Kristo, yun ang pasanin natin. Kasi yung pasan na yun, magaan yun, kung may pag-ibig tayo. Kaya nga itinuturo sa atin, di ba? Love conquers everything. Pag-ibig ang susi ng lahat. Kasi kung may pag-ibig ka, yung binasa kanina ni kapit ng Michael kanina, sa utos na ito, nagaganap mo yung nauuwi ang buong kautusan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng inyong sarili. Kung may pag-ibig ka, suot-suot mo. Kaya nga sabi sa 3:40 ng Colossus, magbihis kayo ng pag-ibig, tali ng kasakdalan. Sabi ganon. Kapag may pag-ibig ka, hindi ka gagawa ng masama sa kapwa mo. Hindi mo siya ipang-chichismis. Di ba? Hindi mo siya gagawa ng masama na ikasakit ng kalooban niya. Di ba? Tama yung sinabi nun eh. Pag mayroon ka nito, sa dalawang utos niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili.
nakatupad ka na ng kautusan. Yun ang sikreto lang talaga, pag-ibig. Pag-ibig ang susi ng lahat. Yun ang sinasabi. Ano pa? Sa pag-aaral natin, mga kapatid, ito mga palasak ng mga pag-aaral kasi ito, nakagaya na nabanggit ko kanina, na yung pong katangian ng mga alagad na dapat natin makita, malaki ang kaibahan sa mga manggagawa ngayon. Unang-una, sila, hindi nila kiniklaim na sila ay ganito. Na ako'y nakapag-aral sa ganito, ako'y galing sa ganito eskwela, hindi sila ganun. Wala silang pagmamalaki, hindi nila, kasi talagang hindi naman sila nakapag-aral eh. Ang pinagmamalaki lang nila, yung mga bagay na kahinaan nila. Sinasabi doon, di ba? Sinabi na sa Korinto yun eh. Sasagitan ko na lang po. Sabi dito sa 6:4. So, 6:3 tayo ng 2 Timothy. 2 Corinthians chapter 6 verse 3. Na di nagbibigay ng kadahilanan katitisod sa anuman upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Ang mga apostol, lumakad sila talaga ng lubos doon sa kautusan ng ating Panginoon. Hindi sila nakitaan ng mga bagay na pagkatisod, na maaari ikatisod sa kanila, na makasira doon sa salita ng ating Panginoon o sa ebanghelyo ng kanilang ministeryo. Talagang sumunod sila. Tatapwat ang lahat ng mga bagay pinagkakapuri namin ang aming sarili, sabi niya, gaya ng aming gaya ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, kapigatian, pangangailangan, paghihinagpis sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, at sa mga gawa ng mga pagpuyat sa pag-aayuno. Maraming bagay. Dinanas nilang pagtitiis na halos sabi nga ni Apostol Pablo na sabi dito na sila ay sabi dito sa chapter 4 ng Ikalawang Korinto verse 11, sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming laman, may kamatayan. Sabihin, lagi silang nalalagay doon sa kamatayan. Yung buhay nila. Kasi bakit? Alam niyo naman nangyari sa mga apostol kung paano di ba? Kaya nga yung mga unang Kristiyano noon, matindi yung usig na inaabot ng unang panahon. Matindi. Tayo nga ngayon, hindi masyadong usig. Hindi ganoon ang usig sa atin. Pero, bumibigay na tayo. Di ba? Hindi pa tayo talaga yung dumanas ng matinding pagsubok o usig. Hindi katulad doon talagang buhay ang kapalit ng pag-uusig na nangyari sa kanila. Buhay. Ngayon ang karaniwan usig sa atin ngayon minsan yung kahirapan. Di ba? Yung kahirapan. Ilang matinding nararanasan natin, akala natin di ba? Bahagi yan ng isang nagsumusunod sa Panginoon na dumanas tayo ng mga bagay na ganyan. Kaya nga, yung isang gustong sumunod sa Panginoon, huwag niyang isipin na biyaya lagi sa Panginoon. Huwag iisipin ng ganun. Kapag gumawa ka sa araro ng Panginoon, ano ba trabaho ng nag-aararo? Mahirap ba o hindi? Mahirap, di ba? Pag gumawa ka ng araro, pag-aararo ka, mahirap mag-araro. Binubuhat pa yung pang-ararong ganun, minsan di ba? Tandaan nyo, kapag ganun din ang tinawag ng Panginoon, hahawa ka sa araro. Ibig sabihin, hindi biyaya, hindi lahat yung masarap buhay ka, puno ng pera bulsa mo, hindi ganun. Diba? Hindi ganun. Mag-aararo ka. Gaganas ka ng init ng araw, ng pawis, dadanas ka ng gutom, tatamaan ka ng ulan, ng init, titiisin mo yan. Ganyan din ang isang naglilingkod sa Panginoon. Huwag nating isipin, pag tinawag tayo ng Panginoon, blessing agad. Hindi yun. Blessing agad. Ganun yung kasing pangaral Biyaya agad ang naipapangaral Hindi sinasabi yung magtiis. Samantalang ang mga apostol, ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Pilipos, basahin nga natin ito Bagamat pala sa po ang talatang ito, ay maganda po ito Kasi gusto ko lang i-enlighten na yung mga naglilingkod sa Panginoon na gusto maglingkod, hindi po talaga biyaya meron biyaya din. Kasi nga ang reward natin, Lucas 14:14, doon mo mababasa yung reward, doon pala tatanggap ng reward. Sa ngayon, lumalaban pa tayo. Narito tayo sa field ng sanlibutan. Nakikipagbaka pa tayo. Sa pakipagbaka natin, nandoon yung pagtitiis. Kaya nga sa 1:29, sabi dito, sapagkat ng Pilipos 1:29, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya,
kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ayaw sabihin yung pagtitiis. Ayaw marinig ng mga malaking mga iglesia, yung sila yung magtitiis. Diba? Kapag nagtitiis daw, questionin mo ang sarili mo. Mag-isip-isip ka. Baka hindi tunay na Diyos yung pinaglilingkuran mo. Ganun pa sabihin sa iyo. Sapagkat ang anak ng Diyos, blessing. Pinagpapala. Ayun, ganun ang ano niyan. Kaya ganun po, gusto ko lang po makita mga kapatid na sa paglilingkod sa Panginoon, kagaya ng mga apostol, kung babasahin po natin, mahaba po ang kwento o istorya na natin, hindi po sapat yung oras, maraming karanasan na dinanas ang mga apostol sa kamatayan, kung ilang beses lang. Maipangaral lamang yung Ebanghelyo. Hindi nila tingnan yung kanilang sarili. Hindi nila minahal yung kanilang buhay. Maipangaral lang itong Ebanghelyo. Di ba? Ganun yung matunay na lingkod. Hindi katulad ngayon, kapag tumanggap ng magandang offer, iiwan yung iglesia, pupunta na sa malaking offer. Hindi ganun. Hindi ganun. Iiwan mo yung tupa dahil doon sa malaking offer na sweldo. Hindi ganun. Dapat bahagi ng buhay ng isang Kristiyano ay matutunan natin kung ano ba yung mga bagay na gusto ng Panginoon. Hindi yung gusto ng tao na tinuturo ng mga nagtuturo ngayon. Kaya sabi 'di ba? Sa pagbasa niyo niyaon ay inyong makikilala ay inyong last verse po siguro. Sa 4 sa chapter Pilipos yun, Efeso yun lang po, Efeso. Okay, thank you kapatid. Efeso chapter 3 verse 4, last verse po. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapapagtalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Ayan, basahin po natin yung banal na kasulatan at ating pong makikita, malalaman natin kung ano ba yung mga hiwaga ng ating Panginoong Kristo. At yung tunay na aral para makita natin. Magandang umaga po at salamat sa Panginoon. Purihin po ang Diyos.